Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoon, tulungan mo kami na higit na manampalataya at manalig sa iyo at sa iyong mga salita. Na kung paanong nanalangin ka, Panginoon, na mangyari ang kalooban ng Ama, ay gayon nawa ang ilagay mo sa aming mga puso. Na sa anumang mga pagdidesisyon, anumang mga bagay na aming gagawin, ay magawa naming sabihin, Lord God, mangyari ang kalooban ng Diyos. Mangyari ang iyong kalooban, amang Diyos, sa buhay ng bawat isa amin. Sapagkat ikaw po ang higit na nakakaalam kung anong aming kailangan. Salamat po sa mga araw na nagdaan at sa din namin patuloy na ipinagkakatiwala ang mga araw pang darating, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik at paghahari sa ibabaw ng lupa. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga salita mo sa gabing ito at maging pagpapala ito sa bawat isa amin. Sapagkat ito ang aming dalangin at ito ang aming sinasampalatayanan at hinihiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa hindi po pagpapakaabala, ating tunghayan ng ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, sa Kabanata 6, ang buong konteksto natin sa mga nag-notes ay from verse 1 to 34, mga kapatid. The whole chapter ng Matthew 6. Pero basahin lang natin ang verse 8, verse 9, verse 10, verse 13, at verse 33. Sabi sa verse 8, sa KJV, "Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him." Amen. Huwag daw tayong maging katulad sa mga taong mapagpaimbabaw, sa mga taong walang kapahayagan, walang pagkakilala sa Diyos. Yan yung nilalaman ng verse 1 to 7, mga mapagpaimbabaw. At huwag daw tayong tumulad sa kanila, sapagkat nalalaman ng ating Ama na nasa langit ang lahat ng ating kailangan bago pa tayo humiling sa Kanya. Sabi sa verse 9, "After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven." So ito po yung itinuro ng Panginoon na panalangin, mga kapatid. In verse 13, talon tayo sa verse 13 to save time, "And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen." Verse 33, "But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. So, Happy New Year muli sa bawat isa. Bumibilang pa lang tayo ng mga ilang araw sa taong ito ng 2025, mga kapatid. Happy New Year in the Lord. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon na andito tayong lahat, andito kayo, mga kapatid, sa kabila na alam kong pumarito kayo na walang kuryente, galing sa inyong mga bahay, walang kuryente, dahil yung blackout po ay mula Santo Domingo. Nung bumili kami kanina ng gasolina, doon ko po nalaman na merong wire na naputol, live wire na naputol sa may Santo Domingo. Kaya nga kung napansin nyo, may nakaharang na bumbero. Nandun ba, Brother Billy? Pagdaan nyo, may nakaharang pang bumbero doon sa kabilang kalsada. Papunta doon sa tindahan nila, Brother Ninoy.
inarangan yung kalsada ng sasakyan ng bumbero dahil hindi pa pinapadaanan, mga kapatid. So di ko alam kung gaano katagal yung blackout. Pero salamat sa Panginoon na may ilaw tayo ngayon, may power tayo. Dahil sa meron tayong generator, mga kapatid. So hindi naapektuhan yung puso niyo at yung isip niyo dahil sa blackout na ito. At nagawa natin sa gabing ito kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. At sa hindi po pag-abala, nais ko pong mangusap mula sa mga talatang ating binasa. Pero sabi ko nga po, ang buong konteksto natin ay ang whole chapter 6 ng Matthew, beginning at verse 1 hanggang 34. So hindi ko na po babasahin ang lahat dahil magiging mahaba ang pagbabasa. Assignment nyo na lang, kung nabasa nyo na to, basahin nyo ulit. Pero mamaya, ibibigay ko na lang yung mga buod, kung ano yung mga nilalaman ng mga verses na nandito. Pero yung topic natin ay may title na Seek Ye First the Kingdom of God. So simple ito, pero tingnan natin kung ano ang nais ng Panginoon na ibahagi sa atin sa gabing ito, mga kapatid. Napakaganda at napakasarap na pagpasok ng bagong taon ng 2025. Alam natin kung ano yung uunahin natin. Nung nakaraan na taon, bago nagtapos ang taon ng 2024, tinalakay natin ang paksang hitting the targets. Diba, alam mo dapat kung ano yung target mo. Dapat meron kang vision this year 2025. Alam mo kung ano yung direksyon na lalakaran mo sa pananampalataya. Alam mo kung ano yung patatamaan mo. Hindi yung kagaya ng sinasabi ng Apostol Pablo na sumusuntok sa hangin at sumisipa sa mga bagay na matuli. So ibig sabihin, hindi alam ng taong yon ang kanyang ginagawa. At sa mga pagtatalakay din ng mga napakinggan nating mga ngaral, last Sunday ng taon ng 2024, ipinangaral sa atin ni Brother Mervin yung dalawang topic, yung nung umaga ay From Eternity to Eternity. Eagle's Eye View. Diba? May mata ng agila. Dapat meron tayong anointing ng agilang lumilipad. Ibig sabihin, nalalaman mo, nakikita mo kung ano ang kalooban ng Diyos. You have an eagle eye. At nung hapon, tinalakay niya na the mystery, tama ba? The bride is the mystery of Christ revealed. Amen. The bride is the mystery of Christ revealed. Pagpapakilala kung sino ang nobya. Amen. Pagpapakilala kung sino tayo at kung sino yung ulo. Paulit-ulit na kinakailangan meron tayong pakikipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. At sa mga naka-attend nung nakaraang Sunday sa anniversary, sa Thanksgiving nila Brother Gary, yung topic ng pastor na nangaral nung umaga, na nandun tayo mga mahal kong kapatid, ay discerning the Lord's body. At paulit-ulit din na sinabi yung headship, yung pagiging ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga tao ang gusto na maging tagapagligtas lamang nila ang Panginoon bilang Savior. Pero marami ang ayaw na ang Panginoon ay maging Lord, maging Panginoon, maging ulo. Diba? Sa Bible po, pag sinabing Lord sa Lumang Tipan, for example, si Sarai, ang tawag niya kay Abraham, my Lord. Small L, L-O-R-D, ang ibig sabihin niyan, Panginoon ko. Bagamat asawa ng mga babae, ang kanilang asawang lalaki, pero pinapanginoon nila. Kasi yung lalaki ang ulo, ang nagmamay-ari, nasa kanya ang authority and power, mga mahal kong kapatid. So, sa paksang ating tatalakayin sa gabing ito, may kinalaman ito sa pagiging ulo ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi ito ganun lang kababaw na paksa, sapagkat nais kong mas idig natin ito
ano ang meron dito sa Matthew chapter 6, mga mahal kong kapatid. Seek ye first the kingdom of God. Isa itong susi, isa itong key, mga mahal kong kapatid, para maranasan natin ang higit na paggawa ng Diyos sa buhay natin. So isa-isahin natin yung mga mahalagang parte ng mga talatang nandito at i-take note nyo na lang, i-review nyo pag uwi ninyo ang Matthew 6 beginning at verse 1 hanggang verse 4. From verse 1 to verse 4, it's all about giving. Sa Tagalog, paglilimos. Sa English, alms. In giving alms. 1 to 4, Sir Mariani, plus mo na lang, pakita mo ng mabilisan. Yung 1 to 4, sabihin na lang natin, it's about giving. Sa Tagalog, paglilimos, pagbibigay. Sa ibang salin, giving. Ang verse 5 to 15. Ang verse 5 to 15, it's about prayer. Giving. Then ang verse 5 to 15, about prayer. Kaya kung babasahin nyo sa verse 5, and when thou prayest, thou shall not be as the hypocrites. So, inisa-isa ng Panginoon ang mga bagay about sa panalangin. At binasa natin kanina, mga mahal kong kapatid, yung verse 8 to 10 at verse 13. Then ang verse 16 hanggang verse 18, it's all about fasting. So sana masundan na yun. Mga mahalagang doktrina, aral na itinuro ng ating Panginoon. Una, giving. Pangalawa, panalangin. Pangatlo, pag-aayuno. Verse 1 to 4, pagbibigay. Verse 5 to 15, pananalangin. Verse 16 to 18, pag-aayuno. Verse 19 to 21, pag-iipon. Okay, verse 19 to 21, pag-iipon, mga mahal kong kapatid. Sabi ng Panginoon, Tagalogin natin, Sir Marian, huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa. Ang verse 22 to 23 ay patungkol sa pagtingin. May kinalaman sa mata. Sana mabilisan din nasusundan ni Sir Marian. Ang verse 22 to 23 ay patungkol sa pagtingin. Sana na-take note nyo, mga mahal kong kapatid. Ang 22 to 23 ay about sa pagtingin, may kinalaman ng mata, sabi ng Panginoon, kung ang mata mo ay masama, ang buong katawan mo ay mapupuno ng kadiliman. Kaya dapat tama yung pagtingin natin. Ang verse 24 ay may kinalaman sa paglilingkod. Service. Hindi daw tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. We cannot serve two master at the same time. Ang verse 25 to 34, yan na, yung pandulo. May kinalaman na sa pangangailangan. So from verse 25 to 34, it's all about the needs of the people. So isa-isahin natin kung anong konteksto, anong nilalaman ng chapter 6. Una, pagbibigay, paglilimos. Pangalawa, pananalangin, Tagalogin na lang natin. Pangatlo, pag-aayuno. Pangapat, pag-ipon. Panglima, pagtingin. Pampito, paglilingkod. Pangwalo, pangangailangan. Yan po ang nilalaman ng chapter 6, mga mahal kong kapatid. At kung titingnan niyo, lahat ng yan ay may kinalaman sa pangangailangan ng tao. Kung ano ang kanyang mararanasan sa ibabaw ng lupa habang siya'y nabubuhay. Ang unang tatlo, ang pagbibigay, ang pananalangin at pag-aayuno, ang binanggit ng Panginoon sa bawat dulong bahagi ng kanyang pangungusap ay may kinalaman sa gantimpala. Rewards.
Pagtama daw ang ating pagbibigay, pagtama daw ang ating pananalangin, pagtama ang ating pag-aayuno, may gantimpala ang Diyos, mga mahal kong kapatid. There are rewards. Sino sa atin dito ang gustong tumanggap ng gantimpala ngayong taon ng 2025? Sino sa atin dito ang nananalangin? Marunong manalangin. Alam niyo, maraming mga tao marunong manalangin, mga mahal kong kapatid. Even the Catholic. Even the denominations, they know how to pray. Pero ang tanong, meron bang direksyon ng kanilang panalangin? Ang panalangin, pagbibigay at pag-aayuno na walang kapahayagan, na walang pagkakilala kay Kristo, walang direksyon na yan. I-take note niyo, giving, praying, and fasting without revelation. Giving, praying, and fasting without revelation is no direction. Wala yang patutunguhan, mga mahal kong kapatid. Maraming mga taong marunong ding manalangin, mag-ayuno, nagbibigay din naman sila, mabait sila, pero hanggang doon lang yon, mga mahal kong kapatid. Ang verse 19 to 21 may kinalaman sa pag-ipon, material na bagay, pero pinayuhan tayo ng Panginoon na ang mas unahin natin ay mag-ipon tayo ng mga makalangit na bagay. At ang verse 22 to 23, tinuruan tayo ng Panginoon ng tamang pagtingin. Dapat ang ating mga mata malinaw ang nakikita. Dapat merong understanding. Diba yung Ephesians chapter 1, yung panalangin ni Apostol Pablo, kung babasahin natin, samahan niyo ko, mga kapatid, Ephesians chapter 1, sabi sa verse, simulan natin sa verse 17. Ephesians chapter 1 verse 17, sabi dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang panalangin ni Apostol Pablo, mga mahal kong kapatid, nawa ang Diyos Ama, ang Ama na nagbigay ng kapahayagan kay Apostol Pedro kung sino ang ating Panginoong Hesus, ay nawa ay mabigyan din tayo ng kapahayagan kung sino ang ating Panginoon. Napakahalaga niyan, mga mahal kong kapatid. Ang lubos na makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi diyan sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Tagalogin nga natin, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso o pagkaunawa. So gaano kahalaga ang makilala ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Sana nga po nananalangin tayo. Alam nyo, bago magtapos ang taong 2024, isa sa inilagay ng Panginoon sa isip at puso ko, bagamat mahirap para sa akin, dahil nagmi-maintenance ako ng gamot, at isa ito sa naging struggle ko, ang mag-fasting. Dahil kung magpapasting ako, mga mahal kong kapatid, kailangan hindi ako iinom ng gamot. It takes courage. Pero bago magtapos ang taon ng 2024, pinahintulutan ng Panginoon na makita ko ang kahalagahan ng pag-aayuno.
Ang iglesia sa dakong ito, mga mahal kong kapatid, ay nagsimula na party ang mga pag-aayuno. At hindi natin winawalang bisa at walang halaga ang pag-aayuno. Isang mga ngaral, ang aking napakinggan, na talagang nagbigay ulit sa akin ng pagpapaalaala. At gusto kong maibahagi sa mga tagapanguna natin, sa mga manggagawa natin, para mas maging epektibo ang ating ginagawa na paglilingkod, mga mahal kong kapatid, sangkapan natin ng pag-aayuno. Tumugtog ka na nag-ayuno. Manguna ka na nag-ayuno. At merong kapangyarihan diyan na hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos. At nawa yung taong ito ng 2025, I challenge all of you, all of us. Lalong-lalo sa mga nasa ministry, sa mga nasa music ministry, sa mga nangunguna, sa mga manggagawa. It's about time na gawin natin ang isang bagay na napakahalaga. Mga kapatid ko, makikita yan. Makikita yan. Yung epekto, yung impact, makikita ang resulta sa gawain natin at sa mga kapatid natin na may ginagampanan sa ministry. At kahit man po kayo, na kahit mga nakaupo lamang na yan, kung tutulungan nyo kami sa pag-aayuno, mga mahal kong kapatid, higit na merong mas magagawa ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa paalaalang ito sa atin, sa pagpapasimula ng taon ng 2025. So, gaano kahalaga na makilala natin ang Panginoon, mga mahal kong kapatid? Balikan natin yung ating main text. Dalawang ulit na binanggit ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Ang una ay nasa verse at tatlong beses na nabanggit ang patungkol sa kingdom. Ang una ay nasa verse 10. Pero kung atras natin sa verse 9, yung beginning ng prayer ng Panginoon, sabi diyan, after this manner, therefore, pray ye. Nirebuke ng Panginoon ang mga mapagpaimbabaw na nananalangin ng pagkahaba at paulit-ulit na panalangin na walang kapahayagan, na walang ulo, na walang lubos na pagkakilala kung sino si Kristo. At ang panalangin, mga mahal kong kapatid, na walang kapahayagan, na walang lubos na pagkakilala kung sino si Kristo, walang direksyon na panalangin yan. Kahit gaano pa kahaba ang panalangin ng isang mananampalataya, ng isang tagapanguna, ng isang manggagawa, kung hindi niya lubos na nakikilala si Kristo, walang direksyon na yan. At yan ang nakakalungkot na katotohanan, mga mahal kong kapatid. Magaling tayong manalangin. Marunong tayong manalangin. Pero ang tanong, meron bang kapahayagan? Meron bang puso? Mga manggagawa, mga brothers, para sa inyong lahat ito at para sa ating lahat. Nang inilalagay ito ng Panginoon sa aking puso, alam kong may bigat at ito'y mahalaga. Kaya nga sabi ko, dito basta-basta, itong Matthew 6 na ito. Simulan natin ang taon ng tama ang ating hinahanap at gustong makita. Sabi ng Panginoon, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ano meron dyan, mga mahal kong kapatid? Worship. Kaya nga yung topic natin, yung title natin, Seek ye first the kingdom of God. Ano ba ang kingdom ng Diyos? 3 beses na inulit ang salitang kingdom. Ano ba ang kingdom?
So yan ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Ano ang kingdom na ito? Seek ye first the kingdom of God. At dito sa panalangin na itinuro ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, sabi niya, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Verse 10. So bago pa ang verse 33, ay meron ng kaisipan ng Panginoon patungkol sa kaharian. Thy kingdom come. Literal kaya itong kaharian. Thy will be done in earth as it is in heaven. So yung preaching ko nung unang Miyerkules ng taong 2025 about sa pagkakilala at pagkaunawa kung ano ang kalooban ng Panginoon, understanding what the will of the Lord is. At connected pa rin ito, mga mahal kong kapatid. Sabi ng Panginoon, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name. Ano meron doon, mga mahal kong kapatid? Worship. Ano meron sa worship? Pagkakilala sa Diyos. We know what we worship. God is a spirit. Ang Diyos ay espiritu. At kinakailangan ang mga sumasamba sa Kanya ay sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Then pagdating sa verse 13, sa pagpapatuloy ng panalangin ng Panginoon, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom. For thine is the kingdom, and the power and the glory forever. Amen. Then pagdating sa verse 33, seek ye first the kingdom. Thy kingdom come, for yours is the kingdom. At itong utos ng Panginoon sa atin, unahin ang Kanyang kaharian. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Kaharian na bumaba, kaharian na paghahari ng Diyos, at kaharian na dapat nating makita. Seek ye first the kingdom of God. Sana po nakakaintindihan tayo, mga mahal kong kapatid. Ang verse 8, unahin natin ng verse 8. Sabi sa verse 8, For your Father knows what things you have need of before you ask Him. Do you believe that? Sapagkat nalalaman ng inyong Ama kung anong inyong kailangan bago pa kayo humiling. Hallelujah. Sana nga. Alam kong may magagawa ang Diyos, pero bakit lagi tayo nagko-compromise? Bakit ang mga mag-asawa nag-aaway? Napipressure sa trabaho, sa mga pangangailangan. Nababasa niyo ba, mga mahal kong kapatid? Nalalaman ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan bago pa tayo humiling sa Kanya. Bago pa tayo manalangin sa Kanya. Kaya alam niyo, walang kinalaman dito ang panalangin, mga mahal kong kapatid, walang kinalaman dito yung pangangailangan natin. I'm sorry. Sa pagdulog natin sa Panginoon, walang kinalaman kung ano yung pangangailangan natin. Hindi mo kinakailangang sabihin sa Kanya ang lahat ng kailangan mo, sapagkat alam na niya ang kailangan mo. Ang kailangan mo, ang kailangan natin, paano tayo mananalangin sa Kanya. Tamang approach sa Diyos. Father Jeremy,
Brother Joshua, Brother F, sa mga young people, sa mga nanay at tatay. Sister Matit, pag nanalangin yan, ang haba. Mahabang manalangin, Sister Matit. Mas mahaba pang manalangin sa akin yung paggabi sa paggising sa umaga. Kami sa ano kapi ko, inisip ko, pinapanalangin dito ni Sister Matit. Di ba? Natutuwa ako na mahaba siyang manalangin, pero mapapaisip ka. Hindi ko pa siya natanong kung ano yung mga pinapanalangin niya. At kayo, di ko alam kung mga nananalangin kayo, mga mahal kong kapatid. May kinalaman yung paglago nyo sa pananampalataya, yung estado nyo sa buhay espiritual, sa pananalangin. Kung puro lang kayo simba at dalo ng gawain, na hindi kayo nananalangin sa bahay, may problema kayo. Tapos yung mga tagapanguna natin, pag nanalangin sa church ang haba, pero sa bahay, hindi nananalangin. Alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Ang meron sa talatang ito, mga mahal kong kapatid, kung titingnan natin, bago binanggit ng Panginoon ng verse 8, inisa-isa niya ang kalagayan ng mga tao, paano lumalapit sa Diyos. Una, yung mga nagbibigay, mapagpaimbabaw. Pangalawa, yung mga nananalangin na mapagpaimbabaw. Pangatlo, yung mga nag-aayuno. Bakit nag-aayuno ang isang tao? Dahil meron siyang matinding pangangailangan sa Diyos. Pero maraming mga tao na nasa pag-aayuno na mga hypocrites. Kaya sabi ng Panginoon, wag natin silang, Sister Marian, verse 8 lang, di na tayo magbabasa. Verse 8, be not ye therefore like unto them. Wag kayong maging tulad sa mga taong itong nagbibigay, nananalangin, nag-aayuno. Pero pakitang tao lang. It's all about our heart condition. Kilala ba natin ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid? Kinakailangan sa panalangin, meron kang tamang nakikita, meron kang pagkaunawa, hallelujah, sa pagbibigay, meron kang pagkaunawa, sambahin mo at purihin ang Diyos na meron pagkakilala. At ang turo ng ating Panginoon, para magawa natin ang lahat ng mga bagay na itinuro niya, ang verse 33 ay nagsasabi, seek ye first the kingdom of God. Sapagkat yan ang susi, mga mahal kong kapatid, para magawa natin kung ano ang kalooban ng Panginoon at kung ano ang gusto niya. Diba sabi sa verse 8, what things ye have need of, for your Father knoweth what things ye have need of before you ask Him. Naniniwala ba kayo din? Kaya nyo bang sampalatayanan na alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan? At ang verse 33, sabi ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, inulit, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Inulit yung verse 8. In all these things, lahat ng pangangailangan ninyo ay idadagdag ko na lang. Hindi mo kailangang hingin sa Diyos pala. Di ko alam kung meron kayo nabasa sa Biblia na nanalangin na humingi ng trabaho. Hindi ko alam Kung meron, sabihan niyo ako kasi baka nakaligtaan ko din. Meron bang propeta, apostol, na na-record, ama ko, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Meron ba? Mag-review kayo, magbasa kayo, sabihin niyo, Kuya Ryan, meron. Oo, walang problema kung meron. Pero wala akong nabasa.
At wala akong naalala sa aking pagbabasa sa matagal lang panahon, wala akong nabasang propeta, lingkod ng Diyos, at mga apostoles na nagbigay ng halaga sa mga bagay ng lupa. But seek ye first the kingdom of God. So ano ang kingdom of God na ito, mga mahal kong kapatid? Kung sasamahan niyo ako sa pagtingin sa KJV Plus, ang Gregong salita ng kingdom ay Basileia. B-A-S-I-L-E-I-A. Basileia. Yan ang root word na Gregong salita ng kingdom. Basileia. Na kung titingnan niyo ang mga kahulugan, mga mahal kong kapatid, una, royal power or royalty. Pangalawa, kingship. Pangatlo, dominion. Pangapat, rule. Pag sinabing royal power o royalty, may kinalaman sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng isang hari. Pag sinabing kingship, mga mahal kong kapatid, may kinalaman pa rin sa paghahari. Pag sinabing dominion, may kinalaman sa kaniyang pag-aari. Diba? Iba yung paghahari sa pag-aari. Siyempre pa, yung paghaharian mo, yung pag-aari mo. Meron kang domain. Meron kang authority. Meron kang kapangyarihan. Nasaklawan ang domain mo. At ang pang-apat, na mas madaling salita na nandito, rule. Rulership. Ibig sabihin, hindi to basta kaharian pala. Na iniisip natin na kaharian na bababa, mga mahal kong kapatid. Kundi ito ay pagiging leader ng ating Panginoon sa atin. Ang pamumuno niya, ang kanyang pagiging ulo sa kanyang iglesia. Unahin niyo munang hanapin ang kanyang pamumuno. Hindi yung kanyang pagliligtas. Given ang pagliligtas sa atin. Mamaya may babasahin tayong quotation. Sabi ng propeta, paano natin malalaman na mahal tayo ng Diyos? How do we know that God loves us? Sabi ng prophet, alam natin na mahal tayo ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal na anak. Salvation, redemption. Pero paano naman natin malalaman at may papakita sa Diyos na mahal natin siya? Sino makakasagot? Sabi ng prophet, by obeying His word. Ang sumunod sa kanyang pamumuno. Mamaya, mahaba yung babasahin natin. Napakaganda. So nakita niyo na kung ano yung kingdom na ito. Hindi pala ito literal na kaharian lamang o yung patungkol sa millennium sapagkat ang kaharang ito ay nandito na sa atin. Thy kingdom come. Bagamat totoo, merong literal na kaharian ng ating Panginoon sa darating na millennium, sa bagong langit at bagong lupa. Pero ang Matthew 6, Thy kingdom come, mga mahal kong kapatid, ang kahariang ito, ang leadership na meron sa iglesia ay nandito na. Sino tayo? Ano sabi ni Brother Mervin? Ang pagiging bride. Hindi ito yung kasintahan na kasintahan lang. Sabi ni Brother Mervin, newly wedded wife. Bagong kasal na pala tayo dito sa ibabaw ng lupa. Spiritually speaking. Ibig sabihin ng isang nobya ni Kristo, hallelujah, na naranasan ang totoong pakikipagkaisa sa Panginoon. Kinikilala niya na si Kristo ang kanyang ulo. Yung leadership, hallelujah, ay kinikilala niya.
Nasusundan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Sa Matthew chapter 21 verse 42, ang mga Hudyo, nang hindi nila kilalanin ang Panginoon, nang talikuran nila ang Panginoon, hindi sila nagpasakop sa Panginoon, mga kapatid. Ito ang nangyari sa kanila. Jesus says unto them, to the Israelites people, sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, did you never read in the scriptures the stone which the builders rejected? Yung panulong bato, yung pangulong bato, the headstone, the capstone, the cornerstone, which is ang ating Panginoong Jesus, sabi doon, nireject ng mga Hudyo. Merong prophecy sa lumang tipan na ang batong ito na panulok, yung leadership ng Panginoon ay re-reject ng mga Israelites people. Tama ba? They reject the Lord Jesus. At yung nireject nila, naging ulo ng iglesia ng mga hintil. Pinangasalan ng Panginoon ang hintil. Tumawag siya ng nobya mula sa mga hintil. Sabi dito, this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Amen. Marvelous ba? Hallelujah. Na yung nireject ng mga Hudyo, hindi sila nagpasakop sa Panginoon, ay naging marvelous sa atin. Sapagkat ibinaling niya ngayon, hallelujah, ang kanyang atensyon sa novia. In verse 43, therefore say unto you, the kingdom of God shall be taken from you. Ibig sabihin, ang kaharian pala ng Diyos ay nasa Israel na. Kung literal. Samantalang sa book of Acts, chapter 1, bago umakyat ang Panginoon sa langit, ano sabi ni Pedro? Lord, kailan mo po isasauli ang kaharian sa Israel? Ano sabi ng Panginoon? Di ayon sa inyong pagkaalam ng kaharian at ng mga panahon. Pero anong tinutukoy ng Panginoon na kingdom dito, mga mahal kong kapatid, Basileia? Yung leadership ng Panginoon. Aalisin sa inyo ang pagiging ulo. The kingdom of God shall be taken from you and given to a nation. Hallelujah. Bringing forth the fruits thereof. Marvelous po ba yan, mga kapatid? Hallelujah. Nang i-reject ng mga Hudyo ang ating Panginoon, ang panulong bato, ang panulukang bato, the head of the cornerstone, hallelujah, ibinigay sa mga bansa, sa mga hintil na nagbubunga. Sino yung mga hintil na yan na nagbubunga? The bride of Christ. Bakit nagbubunga? Merong puno. Kung puno pang literal, merong puno. At tayo ang mga sanga. Kung sa mag-asawa pa, bakit may bunga? May pagmamahalan, merong ulo ng iglesia. Merong padre de pamilya. Hallelujah. So ano nangyari? Nang i-reject ng Hudyo ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, inalis sa kanila ang leadership ng Panginoon. Kaya nga merong dalawang talinghaga ang Matthew chapter 21 na may kinalaman sa kaharian, mga mahal kong kapatid. Ang unang talinghaga ay may kinalaman sa the parable of the two sons. Isulat nyo na lang, Matthew 21 verse 28 to 32. Matthew 21 verse 28 to 32, the parable of the two sons. Ano yung parable na yon? Yung parable na nandito sa verse 28 to 32, yung dalawang anak, parehas inutusan. Inutusan yung una. Sabi doon, ayaw ko tay. Pero kaloonan, sumunod.
Inutusan yung isa. Sabi nung isa, oo tay, susunod ako. Pero kalaunan, hindi sumunod. Alam niyo ba yung talinghagang yon? At ano sabi ng Panginoon sa mga alagad? Sino sa palagay niyo ang kalulugdan ng tatay? Yung nagsabi na susunod, pero hindi sumunod? O yung nagsabing ayaw ko, pero napagbulay-bulay niya, kailangan kong sumunod. Biyaya. Di ba? Ano meron doon, mga mahal kong kapatid? Pagkilala sa tatay. Pagkilala sa ulo. Pagkilala sa headship ng pamilya. Ano yung pangalawang talinghaga? Na may kinalaman pa rin sa kingdom of God. The parable of a certain householder which planted a vineyard. Ito yung isang magsasaka na meron siyang sakahan, nagtanim siya ng mga ubas, mga mahal kong kapatid, at nang magbunga. Yung may-ari, nag-utos sa mga servants, napuntahan niyo yung aking sakahan sapagkat mag-aani na. Pero anong ginawa ng mga servants na nandun? May dalawang uri ng servants. Sabi diyan, in when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen that they might receive the fruits of it. Anong ginawa doon? Pinatay yung mga servants. At ano yung sumunod? Sabi doon, ang susugo ko na yung aking anak. Verse 36, 37. Verse 37, sabi diyan, but last of all, he sent unto them his son, saying, they will reverence my son. Ang isusugo ko na yung aking panganay na anak, the first begotten, at siguro naman igagalang na nila at susundin ang aking anak. Pero anong ginawa? But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, yung mga nagsasaka na nandun, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. So may kinalaman yan sa Israel, mga mahal kong kapatid. Nang hindi sila kumilala sa Panginoon, nang i-reject nila ang Messiah. Nang i-reject nila ang ating Panginoon, inalis sa kanila ang kaharian, ang pamumuno ng ating Panginoon at ibinaling sa atin. So ano pinapakita dito? Ang leadership ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So sana mahalaga sa atin ang pamiminuno ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Huwag ang tao ang makita niyo, huwag kami. Dahil kung tao lang ang nakikita niyo, si Brother Ryan lang ang nakikita niyo, huminto na po kayo. Sayang po yung paglalakad nyo sa pispan papunta dito. Kung ang nakikita nyo lamang sa pagsimba, sa pagdalo, ay ang simbahan at ang tao, walang kabuluhan ang paglilingkod na ito. Pagiging hipokrito lamang ito, mga mahal kong kapatid. Our worship is in vain. Pag tao kasang nakita niyo, pag tao ang naririnig niyo, baliwala lang ang mga bagay na naririnig ninyo. Kaya pagkatapos makapakinig ng sermon, ng pangangaral, pag uwi sa bahay, limot na. Walang naingatang salita sa puso. Walang salitang nagbibigay ng apoy, ng alab. Walang salita na nagbibigay ng inspirasyon, kagalakan at kalakasan para magpatuloy sa pananampalataya na mayroong paninindigan sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Nangaral patungkol sa kabanalan,
Nangaral patungkol sa kalooban ng Panginoon, 10 taon, mahigit 10 taon na tayo nangangaral. Pero kung walang takot sa puso natin na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos, tao ang nakikita natin. Ang ganda din ng pangaral ni Pastor Darlie, the head of this new race. Mga kapatid ko, hindi tao ang ulo natin, si Kristo. Siya dapat ang makita nyo dito. Brother Unad, si Kristo dapat ang makita nyo dito. Dahil kung hindi si Kristo ang makikita nyo dito, ako mismo magsasabi sa inyo, magnilay kayo, magbulay manalangin, at kung hindi nyo makita dito, tumigil na kayo, maghanap kayo ng iba. Pero sana mayroong mga mananampalataya na nandito ngayong gabi na ang nakikita ay si Kristo. Diba no sabi nung pangaralan na napakinggan natin, paano pag nawala ang pastor? Paano pag nawala ang leader ng iglesia? Di wala na rin ang iglesia. Paano kayong lingkod ng Panginoon nagkamali? At normal na magkamali. Tatalikod na tayo. Bakit? Hindi si Kristo ang nakita natin. Sino sa atin sa gabing ito nang nakikita ay si Kristo? Kayo po ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Sapagkat ang makita si Kristo, hindi to dito lang. Ang magkaroon ng liwanag ang mata at maliwanagan ang buong pagkatao, personal itong karanasan sa Diyos. Ulitin ko, personal itong karanasan sa Diyos. Meron kang patotoo sa buhay mo na nabago ang pagsamba mo, nabago ang pagpupuri mo, nabago ang pananalangin mo, nabago ang paglilingkod mo, nabago ang pananaw mo sa pagsisimba, sa pagpunta sa gawain. Dahil naranasan mo at nakilala mo ng lubusan si Kristo sa buhay mo. Pero kung wala kang pagkakaiba sa mga taong nasa labas na nagsisimba na walang direksyon. May the Lord help us. Sabi ng pastor na napakinggan namin, sabi ng prophet, there are 3 kinds of believers. In every fellowship, mabigat to eh. In every fellowship, there are always 3 kinds of believers. The unbeliever, the make believer, yung nagpapanggap, yung akala niya believer siya pero hindi. And the true believer. Pero sabi ng pastor, sa camp meeting ko yata napakinggan yon. Hindi ko na maalala kung sa camp meeting o saan. Ama, basta doon sa camp meeting. Pastor Nestor, kung ako nagkakamali, basta sa camp meeting. Sabi sa church namin, 2 lang. Kasi pag 3, mahirapan tayo. 2 na lang. Hindi totoo at totoo. At least 50-50. Oh, at least merong 50 matitira dito. Kung 100 tayo, 50-50. Karis ang 50. At least hindi ako na, di ba? Pero iniisip na daw lagi sa kanyang pangangaral, every time na magpipreach siya, at ganun din ako, lahat kayo totoong mananampalataya. Para naman, di ba, mas maganda. Bahala na ang Diyos kung meron ditong hindi totoo. Pero kayo po ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Kayo ang nakakaalam. 2025 na, kayo ang nakakaalam. Mga young people, kayo ang nakakaalam sa puso't isip niyo. Kung meron na kayong personal na karanasan sa Diyos.
Meron bang nabago na sa pagpupuri niyo? Meron na bang nabago sa pananalangin ninyo? Sa paglilingkod, meron na bang nabago sa inyong mga pananaw? Dahil kung wala, hanapin niyo ang pagiging ulo ni Kristo sa inyo. Amen. Hanapin niyo ang pangunguna, pamumuno, pagiging ulo ng Panginoon sa buhay ninyo, mga mahal kong kapatid. Sa Luke chapter 17, verse 20, ito ay para sa ating panahon. Tinatawag ito ng prophet na the Son of Man ministry. May kinalaman pa rin sa headship ng ating Panginoon. Sabi dito, and when he was demanded of the Pharisees, ang mga Pariseo ay lumapit sa Panginoon at nagtatanong sila. Sabi nila, kailan darating ang kaharian ng Diyos? When the kingdom of God should come, kailan ang kaharian ng Diyos darating? He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na nakikita. Verse 21, neither shall they say, lo here, or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. Huh? The kingdom of God, the Basileia of God is within us. So ano pala yun, mga mahal kong kapatid? Yung kaniyang pangunguna. Preeminence. Sabi pa doon sa binasa ni Pastor Darley, that the Lord Jesus have the preeminence in all things sa buhay natin. Behold, the kingdom of God is within you. Verse 22. Bilisan natin hanggang verse 30 ito. 22. And he said unto the disciples, bumaling siya sa mga disipulo, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say to you, see here, or see there, go not after them, nor follow them. Sabi ng Panginoon, sang araw gugustuhin niyong makita ang anak ng tao. At maraming magsasabi, andito siya, nandun siya. Huwag kayong susunod. Follow not. Ano meron dyan, mga mahal kong kapatid? Leadership. Pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Maraming mga simbahan na magsasabi, kami ang tama. Kami ang iglesia ng Panginoon. Kami ang iglesia ni Kristo. Church of God. Gugustuhin makita ng mga tao ang Panginoon, pero hindi na nila makikita. Kaya nga, di ba, naalala ko yung preaching ni Father Mervin sa Amerika, sa Europa, mga mahal kong kapatid. Sabi ni Father Mervin, sa Europe, nakita niya mismo ng kanyang mga mata isang napakalaking simbahan ng Metodista na eventa dahil wala ng taong nagsisimba. Sa palagay niyo bakit? Yung mga tao nagsawa na. At yung iba naman naghahanap talaga kung nasaan ang Panginoon. Nagsilipatan ng mga denominations. At darating ang isang araw, sabi ng hula ng Amos, ang mga tao ay tatakbo parot parito, hahanapin nila ang Panginoon. Hahanapin nila ang salita, pero hindi nila masusumpungan. Sister Meraan, balikan mo yung binabasa natin. Ituloy natin. Sabi ng Panginoon, follow. Go not after them, nor follow them. Huwag niyong susundan. Ang mga taong ito na magsasabing, nandito siya. Verse 24. For as the lightning that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man
be in His day. Yan ay panahon natin. Luke 17:30, the Son of Man ministry. Verse 25, but first must He suffer many things and be rejected of this generation. Nangyari na yan sa nakaraan. Sabi sa verse 26, it as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. Tribulation, pagpapakita. As it was in the days of Noah, ganun din daw po ang mangyayari sa panahon natin. Verse 28, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sowed, they planted, they builded. Lahat ay pangangailangan ng tao. Verse 29, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. And last verse, verse 30. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Revealed ba ang Panginoon sa atin? Mga kapatid, bago dumating ang mga araw na yan, gayon din naman. Bago pa mangyari ang mga bagay na inisa-isa ng Panginoon, gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Ibig sabihin, mahayag muna si Kristo. Marireveal muna ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, at sa lahat ng kumilala sa Kanya, sa lahat na naging ulo siya, naging Panginoon siya ng kanilang buhay, matatakasan nila ang panahon na kagaya na nangyari sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot. Nalala nyo ng dalawin ng Panginoon si Abraham? Kasama ang dalawang anghel, nagkatawang tao. Ang ating Panginoon, nagkatawang tao, kasama ang dalawang anghel. Lumapit sila kay Abraham. At ang makita ni Abraham, sumamba si Abraham. Naalala nyo ba? Sabi ni Abraham, bigla siyang yumuko at sumamba. Ang nakikita lang niya ay ang nasa gitna. Meron siyang malinaw na pagkakilala sa Panginoon kahit nagkatawang tao. Son of Man. Sabi ni Abraham, Panginoon ka, kung maaari, tumigil ka muna. Hayaan niyo pong may paghanda ko kayo ng makakain at kumain po tayo. Nalala niyo ba? At habang si Abraham at ang Panginoon ay kumakain na magkasalo. Hallelujah. Nireveal ng Panginoon ang kanyang mga gagawin. Tama ba? Sabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Yamang sa'y aking matalik na kaibigan. At habang nag-uusap, merong rapture na nagaganap sa pagitan ni Abraham at ng Panginoon. Ang dalawang anghel ay nagkatawang taong naging Son of Man din, mga propeta na pumaroon sa Sodom at Gomorrah. Ay di malinaw yung pagkakilala ni Lot. Sumamba din si Lot, nag-worship din. Anong sabi ni Lot? Mali. My lords, well, ang nakita kasi niya, tao. Ano nangyari kay Lot, mga mahal kong kapatid? Umabot siya sa tribulation. Pero si Abraham, ang nakita, ang nagpakita ay si Kristo. Sino ang gusto niyong makita? Ang Son of Man, sa katauhan ng ating Panginoon na nangunguna sa atin, o ang dalawang propetang paparating after the rapture? Ito pala ang katauhan ni Elias at ni Moses na may kakayahang magtumawag ng mga salot at gawing dugo ang ilog, ang dagat. Di ba merong Son of Man na mahayag sa ating panahon, mga mahal kong kapatid? Tanong kasunod ng Son of Man, Son of David, ang pagiging hari ng ating Panginoong Jesucristo.
So ano meron dito sa binabasa natin sa Luke 17:30? The revelation of the Son of Man. May inaawit tayo, the original seed. The Son of Man is revealed. Tama ba? The seventh seal is unveiled. The original life. The original seed, the original life. The Son of Man is revealed. Sana mas kilala nyo ang Panginoon kaysa mas kilala nyo si Brother Ryan. Mga mahal kong kapatid. Ano nyo nakakalungkot sa mga tao? Mas gusto nating makilala yung tao. Pag-aralan ang buhay ng tao. Pagchismisan ang buhay ng tao. Ang kanilang kalakasan, ang kanilang kahinaan. Ang usapan ay ang tao, ang kahinaan ng tao, ang achievement ng tao, ang galing ng tao. Dapat ang makita natin at lubos na makilala si Kristo. Amen. Hallelujah. Ang verse 21, ano sabi doon sa verse 21, kung babalikan natin, Sister Mary Ann. Sa verse 21, sabi diyan, yung we, gusto kong bigyan ng diin yung we. Yung sabi ditong, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God, yung word na within you. So hindi lang yan ikaw, kundi tayong lahat. Tayo ang kaharian ng Diyos. Tayo ang pinamumunuan, hallelujah, at pinangungunahan ng ating Panginoon. John chapter 3, verse 3 to 5, ito familiar sa atin to mga kapatid. Huling mga talata, huling dalawang talata, then may babasahan tayong quotes ng prophet. Sa John chapter 3, about new birth, about born again experience, sabi dito, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto you, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At least iba na yung nakikita natin ngayon. Mas mababaw. Mababaw na malalim. Kasi, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pag nababasa natin kingdom of God, literal na kaharian ang nakikita natin. O kaya spiritual na kaharian talaga na naghahari si Kristo. Except a man be born again. Kung hindi siya mababautismuhan sa tubig at sa Espiritu, hindi niya makikita ang pamumuno ni Kristo. Hindi mo makikita ang kanyang pangunguna sa buhay mo. At kapag hindi natin nakita ang pangunguna ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, hindi sa yung sinusundan natin, hindi sa yung sinusunod natin, tao ang sinusunod natin. Mas maganda kung sinusunod nyo si Brother Ryan. Kahit papaano, may mga bagay na naituturo si Brother Ryan. Pero mali pa rin yun. Pero alam nyo kung ano yung mas mali, mga mahal kong kapatid? Yung nasusunod tayo. Hindi natin nasusunod si Brother Ryan. Hindi natin nasusunod ang Panginoon. Ang nasusunod tayo. Ang nasusunod ay yung sarili nating kagustuhan. Tayo ang pumapanginoon sa ating sarili. Kayo ba ang may-ari ng buhay niyo? Well, kung yung dating pagkatao na yan, inangkin na yan na Satanas, pag-aari na niya yan. Kung yung dating pagkatao na makasalanan, yung old nature, yung evil nature, kay Satanas na yan. Pero kung merong bagong buhay sa'yo, pag-aari yan ni Kristo. At kung totoo merong bagong buhay sa'yo, dapat nakikilala mo kung sino nagmamay-ari sa'yo. Amen. Hindi si Satanas at hindi rin ikaw sa sarili mo. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And verse 5. Verse 5. Except a man be born of water and of the Spirit.
he cannot enter into the kingdom of God. Hindi siya makakapasok sa anumang paraan sa pangunguna ni Kristo, sa pagiging ulo ni Kristo. Hindi mo magagawang sundin ng Panginoon sa buhay mo kapag hindi mo naranasan ang born again experience. Hindi magiging madali para sa iyo, magaan, masaya, marvelous things ang maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ang kilalanin mo ang iyong sarili bilang nobya ni Kristo, hindi mo mai-enjoy ang pagiging nobya na sumusunod sa kanyang salita at sa kanyang gusto kapag hindi mo naranasan ang new birth experience. Sabi na Apostol Pablo sa Roma 14:17, last scripture na babasahin natin. Then after this, babasahin natin ang dalawang quote, mga kapatid. Sabi ng lingkod na si Pablo, for the kingdom of God is not meat and drinks, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Except a man be born of water and of the Spirit. Kapag hindi ka naipanganak sa Spirito, pag hindi mo naranasan ang new birth experience, ang born again experience, ang tatlong ito, ang righteousness, ang katuwiran ni Kristo, hallelujah, ang pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, hindi mo magagawa. Hindi ka magkakaroon ng peace. Pag sinabing peace, mga mahal kong kapatid, payapa. Kapag meron kang kapayapaan, naalala ko, merong nagturo sa atin, kapag nasusunod mo ang batas, meron kang lisensyang bumibiyahe sa kalsada, sa mga checkpoint, you have a peace in your heart. Kahit gaano pa karaming sundalo ang humarang sa iyo. Kaya nga yung motor ko, tingnan niyo yung motor ko, nakita niyo ba yung rehistro ng motor ko, Brother Joshua, pag binubuksan mo, sa mga humihiram ng motor ko, pinalaminate ko, ang laki. Alam niyo kung bakit pinalaminate ko? Kasi nung bumaha, nasira yung mga papilis ko. Kaya ang ginawa ko, yung rehistro ng motor, pinalaminate ko. Ang laki. Kapag merong umarang, buksan mo yung kaha ng motor ko, pakita mo yung laminated na rehistro. O, sir, pero paano kung walang rehistro yung motor mo? Wala ka nang rehistro, wala ka pang lisensya. Tapos, naghihintay ka ng rapture, sipain kita. Rapture? Lisensya lang, magkano lang yan, di mo mapag-ipunan. Tapos, kung makabili ka ng magandang mugs, di ba? Makapag-renovate ng anong mga gusto mong ayusin, nagagawa mo. Ano meron sa kapayapaan na yan, mga mahal kong kapatid? Meron kapayapaan ng isang tao pag alam niyang nasusunod niya ang batas, ang authority, ang kapangyarihan na umiiral sa ilalim niya. At ito pa, yung kagalakan na ito, ano yung joy na ito, mga mahal kong kapatid? For the kingdom of God is righteousness and peace. Enjoy. Dapat masaya ka na pinangungunahan ka ni Kristo. Amen. Dapat masaya kang sumusunod sa Kanya. Dapat masaya kang nagsisimba. Pero kapag tao ang nakikita mo, pag sarili mo lang ang nakikita mo, tingnan ko nga yung mga mukha niyo. Yan ang pruweba na kayo ang nasusunod sa sarili niyo. The kingdom of God is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Basa tayo ng quotes. I-search mo, Sister Mary Ann. Ito yung keyword natin. Accepted the person of Jesus. Sa pangaral ni Brother Branham na Broken Cisterns. January 1965. January 1965. Sa paksa niyang Broken Cisterns, sabi ng prophet, the new births
Yung keyword natin na accepted the person of Jesus. Isa lang na-hit yan. Accepted the person of Jesus. Yeah. Itaas mo. Doon lang tayo sa Enso. Enso. Doon lang sa naka-highlight, Sir Marian. Malapit lang doon. Yan. Yan lang. Baba ng konti. Sige pa. Taas mo. Yan. Dito lang tayo sa Enso. I-highlight mo. Yan. Click mo. Para magkaroon ng guhit. Yan. Op. Yan. Hanggang sa baba. Kasi basahin natin dyan. Sabi diyan, the new birth, it makes you do things that ordinarily you would not think you would do. Kapag naranasan na ng isang tao ang new birth, magagawa niya ang mga bagay na parang ordinaryo lamang, yung mga bagay na hindi niya man lang naisip na magagawa niya. Kapag naranasan daw ng isang tao ang new birth, may panganak sa Espiritu, magagawa niya ang mga bagay na parang normal lang. Madali, magaan para sa kanya yung mga bagay na para bang iniisip niya dati na hindi niya magawa. Narinig niyo ba? Ano yung mga bagay na di natin kayang gawin, mga mahal kong kapatid? Ang magpuri ng masaya. Ang manalangin na merong pagkakilala na naramdam mo sa puso mo ang presensya ng Diyos. May mga bagay kang magagawa na dati hindi mo kayang gawin. Kaya yung mga nakaranas na dito ng new birth, naranasan ng Espiritu ng Diyos, may mga bagay kayong nagagawa na dati hindi nyo kayang gawin. Praise God. At alam ko, may mga anak ng Diyos dito. Naranasan ng new birth. Pero magpapatuloy tayo. Kasi hindi tayo hanggang new birth lang, mga mahal kong kapatid. Ang new birth ay beginning ng process sa adoption. Ang new birth ay pasimula lang, yan parang isang batang ipinanganak na kinakailangan mong lubago. Sabi dyan, the new birth, it makes you do things that ordinarily you would not think you would do. But when you are ready to die to yourself, then you are born again, a new creature in Christ Jesus. The things open up, and life becomes a new sight to you. May bago kang makikita. Because you have accepted the person of Jesus Christ and not some theory or some creed. Ang born again experience pala, ang new birth experience pala, mga mahal kong kapatid, bukod sa magagawa mo ang mga bagay na hindi mo kayang gawin dati, hindi ka makapagtaas ng kamay, na makapagpuri sa Panginoon, magagawa mo. Alam nyo, napakasarap magpuri sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. Napakasarap. Magiging, sabi dito, maiiba yung paningin mo sa mga bagay-bagay. Maiiba yung paningin mo sa buhay mo. Nagbago na ba yung paningin nyo sa buhay nyo? Mga kapatid, nabago na ba ang pagtingin nyo sa buhay nyo? May nabago ba? Ano sabi ng prophet? The things open up and life becomes a new sight to you. Magiging iba yung pagtingin mo ngayon. Last quote, dito tayo magtatapos. Medyo mahaba-haba ito. Siguro, mga 5 minutes, basahin natin.
I-type mo, Sister Mary Ann, ang keyword na the cloudy skies and storm of life. The cloudy skies and storms of life. The cloudy skies, yeah. Simulan natin yan. Sabi dito ng prophet, sa 7 church ages, sa Esmirna, sabi dito, sabay-sabay nating basahin sa mata nyo, basahin nyo mga kapatid, para mapaikli na lang natin. Sabi dito, the cloudy skies and storms of life are new signs of God's disapproval. Neither are bright skies and still waters signs of His love and approval. His approval of any of us is only in the beloveds. His love is elective, which He had for us before the foundation of the worlds. Hallelujah. Does He love us? Ito yung tanong ko kanina. Mahal ba tayo ng Diyos? Yes. Amen. But how shall we know? We shall know because He said so. And manifested that He did love us, for He brought us to Himself and gave us of His Spirit, placing us as sons. So mararanasan mo ang new birth, ang born again experience, ang adoption, kapag mahal ka ng Diyos. Sa pagpapatuloy, and how shall I prove my love to Him? Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Pero paano naman natin mapapatunayan na mahal natin siya? Paano ko masasabing, kagaya ni Pablo na sumusulat sa mga mananampalataya, kagaya ni John na sumusulat sa mga mananampalataya, nakita ko kung gaano nyo kamahal ang Panginoon. Masasabi kong mahal ni Brother Joshua ang Panginoon. Masasabi nating mahal natin ang Panginoon, mga mahal kong kapatid. Dalawang bagay ang sinabi ng prophet. Una, by believing what He said. And by conducting myself with joy. Kailan? Kapag walang problema? By conducting myself with joy, kahit sa kalagitnaan man ng mga pagsubok, na pinapahintulutan niya ayos sa kanyang karunungan ang mga bagay na ito para mangyari. Paano natin mapapatunayan na mahal natin siya? First, by believing in His Word. Paano nga ba yung pananampalataya natin sa Panginoon, mga mahal kong kapatid? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, faith is obedience. Faith is a revelation. Kaya ang totoong may pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita, sumusunod sa Kanya. May kinikilala siyang ulo, ruler, hari sa Kanyang buhay. Hindi tagapagligtas lamang ang Panginoon sa atin. Hindi biyaya ang ino-offer lamang ng Panginoon sa atin. Ang ino-offer niya, biyaya at katuwiran. At nasaan ang Kanyang katuwiran? Nasa katotohanan ng Kanyang mga salita. Sabi ni John, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and full of truths. Amen. Hindi ka lamang niligtas ng Panginoon, niligtas ka niya sapagkat nais niya na paglingkuran mo siya. You cannot serve two master at a time. Kinakailangan mong pumili lamang ng isang ulo. Amen.
by believing what He said, and by conducting myself. Ano ibig sabihin ng by conducting myself? Ibig sabihin, pakikilusin mo, pasusunurin mo ang iyong sarili, gagawin mo ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, nasabi ng prophet, na merong kagalangan. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Sabi ni Apostle Pablo, the kingdom of God, for the kingdom of God is righteousness, peace, and joy. Thy kingdom come. Andito na ba ang paghahari ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Thy kingdom come, yours is the kingdom. At sana nakita natin ang kingdom, ang pamumuno, ang pagiging ulo ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag nakita natin ang kanyang pangunguna, sabi pa ng prophet, hindi ko na po kung itutuloy pa natin, siguro tuloy ko hanggang dito na lang. I know thy poverty. Sabi niya kasi mahaba to, hanggang dyan na lang siguro. I know thy poverty, but thou art rich. Alam niyo ba kung sino sinasabihan ng Panginoon diyan? Yung mga Smyrnian believers. Ang iglesyang hindi ni-rebuke ng Panginoon. Out of 7 church ages, ang Smyrna, na ang lahat ng kanilang napakinggan sa Panginoon ay papuri. Kahit mahirap sila, sabi ng Panginoon, kung babasahin niyo sa Revelation chapter 2, alam kong mahirap ka, naghihirap kayo, pero alam kong mayaman kayo. Try to read that, mga kapatid. Ang iglesyang hindi ni-rebuke ng Panginoon, ng Smyrna. Sabi ng Panginoon, I know thy poverty, but thou art rich. Sabi ng prophet, there it is again. See him walking up and down in the midst of his church. Narito ang Panginoon na lumalakad, parot parito, panik-panaog sa kanyang iglesia. Kagaya ng isang ama na tinitingnan ng kanyang pamilya. Kagaya ng isang ulo ng tahanan. He is the provider. Amen. He is the head of the family. He is the head of his household. He is the provider. He is the protector. Yet, he looks on at their poverty. Pero, parang tinitingnan lang ng Panginoon, naghihirap ang kanyang mga mananampalataya. Taas natin. Oh, how the untutored believer stumbles at this. How can God were to look upon His own in a time of need and not just stop it all, just give in and lavish everything material upon them? So bakit, sabi ng prophet, bakit nakakayanan ng Panginoon na makita ang mga mananampalataya sa ganitong kalagayan? Ito sabi ng prophet, here is where you have to believe again in the love and goodness and wisdom of God. This too is needful. Remember, he admonished, take no thought for the morrow, what ye shall eat, or what ye shall put on. Your Father knoweth the things ye have need of. He who clothes the lily and feeds the sparrow shall do much more for you. These physical things are not the true basic necessities of your life. For a man's life consisteth not of the things he possesses, but rather seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all material necessities will be added unto you. The people of God, kaya pala hinahayaan ng Panginoon na naghihirap tayo. Hindi tayo ini-spoiled ng Panginoon. Sabi ng prophet, the people of God are not material-minded. They are Christ-minded. They do not seek the treasures that are below. They seek those above. It is absolutely true. The majority of Christians are not wealthy. Sabi ng prophet, ang mga Kristiyano, ang karamihan ng mga Kristiyano ay hindi mayaman. Christians are not wealthy. Rather, they are on the foresight
It was so in Jesus' day. Sa panahon daw ng ating Panginoon, ang mga Kristiyano ay mahirap. Amen. Kaya lagi nilang inuuna ang kalooban ng Panginoon na bubuhay sila sa biyaya ng Diyos. It was true in Paul's day. Sa panahon ni Pablo, mahirap ang mga Kristiyano. Pero hindi ito sa panahon ng Laodicea na napakayaman. Itaas mo na lang, Sir Mary Ann. Sabi ng prophet sa pagpapatuloy, "My, how rich the church as in goods in Laodicea, but how poor in spirit." Sabi ng prophet, "Blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God." The kingdom of God is not meat and drink. It is not material. It is within us. A rich man is rich in God, not in worldly things. Kaya kung mahirap tayo, mapalad kayo. Unahin niyo ang Panginoon, mga mahal kong kapatid. Hindi tayo payayamanin ng Diyos. Pag inuna natin siya, kinilala natin siya bilang ulo, provider, protector, tatay, Panginoon ng buhay natin. Sabi ng Bible, even the prophet says, idadagdag na lang niya ng idadagdag. Ibig sabihin, every single day of our lives, mapapansin mo, marirealize mo, ang Panginoon hindi nagkukulang sa iyo. Amen. God bless you, my beloved brothers and sisters. Sana ngayong taon ng 2025, magkaroon tayo ng ulo. Amen. Ang makita nyo ay si Kristo. Hallelujah. Let us all stand. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Tayo ang katawan, mga mahal kong kapatid. Kapag ang isang bahagi ng katawan ay hindi kumikilos nang ayon sa dinidikta ng ulo ng kaisipan, may problema ang bahagi ng katawan na yan. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. It's either bahagi ka ng katawan na merong diferensya na kinakailangang ayusin o kaya ay hindi ka parte ng katawan. Dapat kapag ang ulo masaya, masaya ang katawan. Amen. Sapagkat ang nagpapagana sa katawan, mga mahal kong kapatid, ay ang ulo. Ang nagpapagana sa iglesia ay ang kaisipan ni Kristo, ang kanyang mga salita. Kaya kung tayo bilang katawan ni Kristo, parte ng kanyang katawan, na hindi umaakto ayon sa kanya, baka hindi ka parte ng katawan. At kung parte ka ng katawan na hindi umaayon sa idinidikta ng ulo, may diferensya. At huwag kayong mag-alala. Kung meron mang diferensya, ang sino man sa atin na parte ng kanyang katawan, makikita rin niya ang kailangan ng kanyang katawan. Sabi sa Revelation, mga mahal kong kapatid, chapter 22, Lord, come. Sino sa atin dito handa na sa paghahari ng Panginoon sa 1,000 taon? Kasama si Kristo na maghahari. Yung rapture, mga kapatid, ilang sandali lang yan. Twinkling of an eye lang yan. Ang matagal ay ang 1,000 years, pero saglit lang yan sa Panginoon. At ang pinaka walang katapusan at walang hanggan ay ang new heaven and new earth ng Panginoon ang magiging ulo sa lahat at sa lahat. Ang Diyos. Sabi ni John, Lord, please come. Sabi ng Panginoon, I am come quickly. Ako'y paparitong madali. Do you believe that? I will come quickly.
Siya'y paparito na madali. At isang preacher ang napakinggan ko sa kanyang pangaral, yung highlights ng kanyang pangaral na na-bless ako. Kung ang kanyang pagparito ay magiging madali, kung ang katawan ni Kristo ay merong pangkabaranaan, merong pang diferensya, ang pagpapagaling din niya ay madali. He can heal quickly. Kaya nga yung body change and the twinkling of an eye. Amen. Kaya kung meron man tayong mga pinagdaraanan pa sa buhay, mga mahal kong kapatid, kilalanin nyo lang ang ulo niyo. At kung nahihirapan tayong sumunod sa Kanya, kilalanin nyo lang siya. Say sorry to the Lord. Ask for forgiveness. Lord, Panginoon, ang puso ko napakatigas. Ang puso ko na-impluwensyahan ng mundo, ng nature, ng kasalanan, ng tao. Panginoon, tulungan mo ko. Ayaw ko pong gawin ang mga bagay na ito sapagkat hindi ito ayon sa kalooban mo. Pero nagagawa ko, Panginoon. Tulungan mo po ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Mag-aray kayo, mga mahal kong kapatid. Mararamdaman ng katawan ang sakit. Diba? Manalangin kayo sa Panginoon. He will discern the needs of His body. Malalaman at alam ng Panginoon ang kailangan ng kanyang katawan. Mag-aray kayo. Kailangan kumirot yan. Yung bahagi ng katawan ng Panginoon, kinakailangan kumirot. Paano ba yon, mga kapatid? In prayer, in fasting, humibig kayo sa Panginoon. At kapag nakita ng Panginoon, magtamang panahon na pagalingin niya tayo. Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah, dakilang Diyos, aming Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga salita mo na ipinagkatiwala mo sa amin sa gabing ito na aming pag-aralan, pagbulayan, pakinggan, Panginoong Diyos, sariwain. Lord, alam ko hindi nagkataon ang mga bagay na ito. Binigyan mo kami ng malaking pribilehiyo at pagkakataon na matunghayan ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, at pag-aralan ito. Salamat po sa mga salita mo. Salamat sa patuloy na pagpukaw sa aming mga puso at kaisipan at sa pagpapaalaala sa amin, Lord God. Panginoon, alam ko, marami ang inabot ng iyong salita at nakita ang kalagayan nila, Panginoong Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa. Gaya ng aming nabasa, Panginoong Diyos, nalalaman mo ang lahat ng aming kailangan. Hindi lamang po sa mga material na bagay, Panginoon. Alam ko na nalalaman mo din po ang pangangailangan namin sa spiritual, sa paglago, sa pananampalataya. Nais ka namin higit pang makilala. Patuloy mo pong abutin ang bawat isa sa amin. Alam ko na andyan ka lang, Panginoon. Nakatunghay sa bawat isa sa amin. Tinitingnan ang aming mga kalagayan. Ang aming mga pisikal na pangangatawan sa pisikal na ito ay nakikita mo. Pinagmamasdan mo ang aming ulo hanggang ang aming talampakan. At nakikita mo rin po, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga puso. Hindi ka man namin makita ng aktual at madama kung minsan. Sinabi ng iyong salita na kailanman ay hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Saan man naroon ang 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Kung kami man po ay nagkukulang sa pananampalataya,
sa pagkakilala sa iyo. Inihingi namin to muli ng pamanhin at ng tawad. Lord, nais ka namin higit pang makilala. Pakadaupang palad, magkaroon ng malapit na relasyon sa iyo, sapagkat ito ang aming kailangan. Ayoko pong humingi ng marami, Panginoong Diyos, sapagkat sa bahagi na yung mga salita na aming pinagdaanan at pinag-aralan sa gabing ito, sinabi mo na nalalaman mo ang lahat ng aming pangangailangan. At itinuro mo sa amin sa gabing ito ang isang pangunahing kailangan namin, ang ikaw ay lubos naming makilala. So ito po ang aming kahilingan sa iyo, kung kami ay yung nakikita at napapakinggan sa gabing ito. Kasama na po ang aking mga kapatid na nandito, mga young people, nanay at tatay. Kagaya ng nilalaman ng isang awit na nagsasabi, Lord, I want to know you more, Lord. Magpakilala ka po ng higit pa. Speak to me, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, ikaw na po ang bahala. Mangusap ka sa kaibuturan ng aming mga puso. At higit ka pong magpakilala sa bawat isa amin. Maraming salamat sa mga salita mo, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Sa'yo namin itinatagubilin na pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Aming hiling ito sa mo, dalangin. Ipinagkakatiwala sa iyo, tinihiling sa iyo pong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.